Beep 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 sa motorista kung diesel ang ginagamit nyo, humabol na sa pagpapakarga mamaya. Batay kasi sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may dagdag na 60 centavos sa kada litro ng diesel simula bukas. Wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina habang may 60 centavos na dagdag presyo rin sa kada litro ng kerosene. Ito na ang mabibilis na balita. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office sa mga driver ng mga sangkot na sasakyan sa viral road rage sa Marikina nitong bisperas ng Pasko. Ayon sa investigasyon, siningitan umano ng sasakyan papasok sa parking ang sanhi ng road rage. Sa January 7, pinaharap sa LTO ang mga sangkot. Naka-preventive suspension ng lisensya ng mga driver sa loob ng 70 araw at pansamantalang inilagay sa alarm status ang dalawang sasakyan. Lumabas sa paunang investigasyon na expired na ang rehistro ng pickup na sangkot sa insidente. Na-recover ng pulisya ang mahigit 26 na milyong pisong halaga ng hinihinalang high-grade marijuana o kush sa isang coastal area sa San Vicente, Palawan. Ayon sa pulisya, isinuko ng isang grupo ng kabataan ng iligal na droga matapos itong matagpuang palutang-lutang sa dagat ng Sitio Gawid. Hawak na ng Palawan Forensic Unit ang iligal na droga. Nahuli kamang pagsalpok sa railings ng isang lalaki na sakay ng kanyang motorsiklo sa barangay Banilad, Cebu City. Nahiga siya sa kalsada at nilapitan ng ilang mga residente. Base sa police report, lasing ang biktima na galing sa isang party. Nakatulog pa raw ang lalaki matapos mabangga kaya inilipat siya ng mga residente sa bangketa. Gayon din ang kanyang motor. Nakita sa CCTV ang paglapit sa biktima ng isang lalaking naka-brown na t-shirt at may kinuha. Napagalamang susi pala yun ng motor. Nahuli kam din ang aktwal na pagtangay sa motor ng biktima. Kinaumagahan na yan na i-report ng biktima sa mga pulis. Natunto ng motorsiklo na naibenta na kapalit ng 7,000 pisong halaga ng shabu. Reklamong paglabag sa anti-fencing law ang isasampa ng mga pulis sa lalaking tumanggap ng ninakaw na motor. Iniimbestigahan din ang pagbigay niya ng shabu sa kawatan kapalit ng motor. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay ang magkapatid na lalaki sa Cebu City matapos barilin itong mismong araw ng Pasko. Cecil, sino yung bumaril sa mga biktima? Rafi, 2 kapitbahay nila ang nasa likod ng pamamaril. Ayon sa investigasyon, biglang pumasok ang mga sospek sa bahay ng mga biktima. Unang binaril ang mas nakatatanda sa 2 biktima na kakalaya lang umano mula sa kulungan at sinasabing target ng mga sospek. Nang makita ng nakababatang kapatid ang sinapit ng kanyang kuya, sinubukan niyang tumulong. Pero siya naman ang pinagbalingan ng mga sospek at binaril din. Nahuli ang gunman matapos ang ilang oras. Pag-amin niya, paghihiganti sa mas nakakatanda sa magkapatid ang dahilan kaya niya nagawa ang krimen. Sinampahan na siya ng reklamong murder. Hinahanap pa ang kasabot niya sa krimen. Arestado ang isang babae sa Surigao City dahil sa tangkang pagdukot sa isang sanggol. Ayon sa pulisya, hindi magkakilala ang nanay at ng sanggol at ang sospek. Nag-alok umano ang sospek sa nanay ng sanggol na bilhan sila ng damit bilang pamasko matapos magpakilalang isang vlogger. Nang nagsusukat na ng damit ang nanay, kinuha ng sospek ang sanggol at saka tumakas. Matapos magsumbong ang nanay sa mga pulis sa mall, agad naglagay ng checkpoint at nireview ang mga CCTV sa mall para matukoy kung saan nagpunta ang sospek at ang tinangay nitong sanggol. Kalaunan, naaresto sa pantalan ng sospek na papunta na sana sa Siargao Island. Pag-amin ng sospek sa pulisya, nagawa niya ang krimen dahil sa pressure mula sa kanyang kinakasama na gusto nang magkaanak. Mahaharap sa karampatang reklamo ang sospek. Sinusubukang kunan ng pahayag ang pamilya ng sanggol. Sa mga maghahanda ng lechon, ihanda na ang budget dahil mas mahal na yan habang papalapit ang medianoche. Sa lechon capital of the Philippines na La Loma, Quezon City, 1,400 pesos ang kada kilo ng lechon. Ang 4 to 5 kilos ng lechon, 12,000 pesos ang presyo. 13,000 pesos naman kung 6 to 7 kilos. Ang malalaking lechon na 14 hanggang 21 kilos, nasa 19 hanggang 23,000 pesos. Sabi ng ilang nagtitinda, mas mahal ang lechon ngayon dahil mataas ang demand sa karneng baboy.
Lumaki rin daw ang kanilang gastos para tiyaking walang African swine fever ang mga paninda nilang baboy. Magkahiwalay na nararatipikahan ngayong araw ng Kamara at Senado ang BICAM report sa 6.793 trillion peso 2026 national budget. At para walang duda sa paggastos, magkakaroon din daw ng transparency portal para sa proyekto ng mga ahensya. Balitang hatid ni Jonathan Andal. People-centered budget ang tawag ng mga senador at kongresista sa pinirmahan nila kahapon na Bicameral Conference Committee report para sa 6.793 trillion peso 2026 national budget. Ang gusto po naming itawag dito sa budget na ito ay isang people-centered budget. Ito pong budget na ito ay talagang pinaghirapan na buuin ng Kongreso at ng Senado at ginawa po namin ang lahat para ito po ay maging transparent, accountable. This is a product of the very first open BICAM in history. Ito naman po ay ginawa ho natin dahil gusto ho natin maibalik ang tiwala ng taong bayan sa ating pamahalaan. Mamayang hapon, raratipikahan na ng hiwalay ng Kamara at Senado ang BICAM report ng budget para maging General Appropriations Bill na ipapadala rin daw agad mamaya kay Pangulong Bongbong Marcos para pirmahan o di kaya i-veto kung may hindi aaprubahan. Confident naman kami na walang mavivito dito dahil very close yung aming coordination sa executive at very close yung coordination namin sa mga ehensya. Wala pong pork barrel sa 2026 budget. Dati nang sinabi ng Malacanang na pag-aaralan muna ng Pangulo ang 2026 budget kaya sa unang linggo na ito ng Enero mapipirmahan. Isa sa mga pagbabago sa 2026 budget ay ang pagbabawal na sa mga politiko na makialam sa pamimigay ng ayuda ng gobyerno. Lahat po ng types, AX, MAEP, tupad, covered na po yun. Mayroon pong prohibition sa political involvement. Hindi rin sila pwedeng maglagay ng mga tarpaulin or paraphernalia during the distribution. Para iwas korupsyon naman at para madaling bantayan ang paggastos sa kaban ng bayan, iniutos na ngayon sa 2026 budget na magkaroon ng mga ahensya ng transparency portal. So meron po dong project monitoring, project status, nandun na po kung na-bid, magkano na-bid, sino yung contractor, ano yung actual status ng implementasyon ng mga proyekto. So yun po talaga yung main safeguards natin para siguraduhin na lahat mo ng mga proyekto ay nai-implement ng tama. Sa 23 senador at kongresistang miyembro ng BICAM, 11 lang ang humarap kahapon at personal na pumirma. Higit kalahati ang wala. Yung mga hindi nakapunta nagpadala ng authorization for their e-signatures. All 11 BICAM members will vote in favor of the ratification of the Bicameral Conference Committee report. Naka-official business po sila sa ngayon. Nilinaw naman ni Swansing na hindi ni-impluwensyahan ng liderato ng Kamara ang mga kongresista para bumoto sa 2026 budget. Yan ay matapos sabihin ni Batangas Representative Leandro Leviste na inalok daw siya ng incentive na 151 million pesos na alokasyon sa 2026 budget ng isang abogadong nagpakilalang galing daw sa opisina ni Swansing. Hindi po iniimpluwensyahan ng House leadership ang sino mang individual na miyembro ng Kongreso, ng Kamara na bumoto ng kung papaano mang paraan. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.